This is one of the most best luxurious buffet in the Philippines. Sa HM and team industry, parte nito yung mga reviews na kung saan hindi magaganda ang mga sinasabi. Today, we're going to test out those 1-star reviews kung totoo nga ba ang mga sinasabi nila or hindi. At gusto ko din malaman kung worth it ba dito kumain sa luxury buffet na ito. From Laguna to Parañaque City, kailangan ko pa sumakay ng tricycle, jeep at bus para mapuntahan ang luxury buffet na ito. Umabot din halos ng 4 na oras yung biyahe namin at syempre, hindi tayo nag-iisa. Here, kasama ko ang aking family para kumain dito sa Vikings. At nang makarating na nga kami ay nag-register lang kami dito sa front desk nila. May nag-a-assist lang na staff sa amin and binigyan kaming lahat nitong parang bracelet pass para makapasok sa kanilang restaurant. Pagkatapos noon ay dumiretso na kami sa aming mga seat. Yo, so nandito na tayo sa SM. So nandito na tayo sa Vikings, no? Pero ito yung branch ng SM Parañaque. So kita nyo naman sila, gutom na, kaya naman dumiretso na agad sila para kumuha ng kanilang mga pagkain. So ako, sige, ililibot ko muna kayo dito sa Vikings at para malaman nyo din ano ba yung mga ino-offer nilang mga pagkain dito sa loob ng kanilang restaurant. Syempre, we have category pagdating sa mga pagkain. We have the appetizer, main course, and dessert. So simulan muna natin sa kanilang mga appetizer. At meron nga rin pala sila dito mga iba't ibang klase ng mga section. We have the bread, Japanese station at kung ano-ano pa. Meron silang jalapeno poppers na merong iba't ibang klase. May fruits and jams like orange marmalade, golden raisin, kiat-kiat at canapes. Sa kabila, iba't ibang klase ng mga cheese, may mga nachos at iba't ibang klaseng nagsasarapang mga cakes. Katulad na lang nitong pulang cake na ito. On the bread section, meron mga variety ng mga breads. May mga pasta din silang katulad ng carbonara. Meron din silang grana padano, Italian cow's milk cheese. At sa pizza station, may variety din naman sila ng mga pizza like vegetarian pizza. Sa grill station naman, makikita mo mismo na sila yung nagluluto ng mga ito. Katulad na lang din itong mga barbecue na ito, na nakakatakam naman talaga. Katulad na lang nitong pork skin barbecue, salt, pepper, salmon at marami pang iba. Dito naman sa kabilang section ay nag-o-offer naman sila ng mga iba't ibang klase ng pagkain katulad ng fish fillet at meron din naman silang mga noodles at meron din silang mga siopaw, siomai kung saan expert ito sa China. Sa kabilang section naman, meron naman sila dito mga sauté vegetables na kung saan ito yung mga gustong gusto ko talaga. Syempre magpapahuli ba dito yung meat section na kung saan ito yung isa sa pinakagusto kong pagkain dito. Katulad ng roast lamb, pork loin, at magpapahuli pa ba yung napaka nakakaakit na pagkain which is the lechon. Syempre kulang yan kung wala yung sauce. Meron din tayong Filipino section na ang mga pagkain pang Pinoy talaga. Like beef caldereta, may sinigang at pwede ka pang gumawa ng sarili mong palabok. Sa kalapit nito, ang Japanese section. Kung mahilig ka sa mga sushi, bagay na bagay sa'yo ito. Makikita nyong sakura pa ang team ng section na ito. Also, we have the tempura, kung saan sabi sa review palaging walang tempura at kadalasan walang laman. And lastly, the bar and pastry at isama na din natin ang mga dessert na nandito. Sa dinami-dami ng mga nagagandahan at nagsasarapang pagkain, hindi mawawala yung mga bad reviews. Kaya naman, today, itetest natin lahat ng ito kung totoo ba yung mga sinasabi nila. Sabi nga ni Prince Asgard, That's what "Sadly, no quality. I have to send it back 3 times because the meat is tougher." Well, titingnan natin ito. Kasi baka naman nung araw na pumunta siya, sadyang makunat lang talaga yung nakuha niyang pagkain. And itetest natin din ito. Next review. Our family recently dined at Vikings SMBF Parañaque, and unfortunately, the experience left much to be desired.
First up, we were approached by staff members asking us to leave a high rating for them. They stood by our side, practically ensuring we gave them the review they wanted before we could even enjoy our meal. Let's see kung meron nga mga staff na mag-a-approach sa amin para manghingi ng reviews bago o pagkatapos namin kumain. And we hope sana ay wala. Sabi naman ni Marco, Do not eat here. Food quality's gone way downhill. Cleanliness zero. Cockroaches around the food. Baby one so no. There's more hiding. hindi ko pa maintindihan yung kanyang review pero titingnan nga natin kung meron nga ba mga cockroach dito sa kanilang restaurant. Sabi naman ni Jello, It's so much fun. happy face, 1 star. Hindi ko alam bakit 1 star pero masaya naman yung comment niya. At may mga iba nagsabi din na hindi masarap at awful yung mga pagkain at service ay poor din daw. Lahat ng ito ay itetest natin kung totoo nga ba yung mga reviews na ganito. Kaya naman, hindi na ako nagpaligoy-ligoy. Pumunta na ako agad sa meat section at kumuha na ako ng mga meat nila doon. Kumuha na din pala ako ng mga fish fillet at sinamahan ko na din ng sauté vegetables at iba't ibang klase ng fruits. At nang makabalik na nga ako sa seat ko, doon ko na nga inisa-isa tikman ang mga pagkain nila. At inuuna ko na dito yung mga meat na ang sabi sa review ay makunat. Masarap naman. Sakto lang. Ito yung sauté na beans. And then may mushroom din siya. Masarap. Ano siya, may pagka-smoky taste. Tapos, hindi siya ganun ka-salty. Ito naman yung parang, fish fillet. Matamis naman yung lasa niya, hindi siya, maalat. Matamis. So, in-enjoy ko lang yung pagkain ko dito at nagbalik-balik pa nga ako sa meat section nila. Okay naman yung lasa, actually hindi naman awful at hindi naman makunat yung meat nila. Siguro nung time na pumunta sila dito ay sadyang hindi maganda yung quality na napunta sa kanila. But for us, wala naman kami napansin na problema. At maya-maya lang, meron naman dumating na staff para bigyan kaming dalawa ng kapatid ko ng small cake. Kasi sa araw na yan ay birthday namin. Nagulat ako. At sa mga hindi nakakaalam, free kapag birthday mo dito sa Vikings. Ang kailangan mo lang magsama ka ng isang tao at yun lang yung babayaran mo doon para magamit yung promo. At actually, wala naman nag-approach sa amin or nagpupumilit sa amin na magbigay kami ng reviews. So siguro, yung ibang nagbigay na ng-reviews dito about doon baka nasaktuhan lang na merong hinahabol na kota yung mga staff na yon. Habang nagsasalita ako, biglang may dumating. Bigyan kami dalawa ni Tutoy. Salamat Vikings. Salamat Vikings. Nakalagay, happy birthday Albert. Nice. Thank you very much. Pero kakainin ko muna yung mga gulay, Siya nga, di na natin nasundan yung appetizer, yung main course kasi wala. Tirahin agad natin yung mga gusto natin pagkain, At kung napapansin nyo, yung mga staff na nasa likod ko, naghahanda pala sila sa pag-perform para din sa mga guests nila at para din doon sa may mga birthday. Pati pala yung mga chefs ay kasama sa pagsayaw, nakakatuwa lang din na panoorin yung mga staff dito na mukha naman nag-e-enjoy sila doon sa ginagawa nila. So sumayaw sila para doon sa mga my birthday ngayon. So hindi lang kami, para sa lahat actually. Nakakatuwa lang din parang nagkakaroon sila ng time para doon sa mga mga customers na kahit na alam na buffet talaga to, kailangan nila magluto, diba? Para ma-refillan yung mga pagkain. Napaka very good Vikings. Pero balik na ulit tayo sa sa pagkain natin kasi di pa makakain na maayos. Pagkatapos ng performance na yon, may lumapit ulit sa amin na staff para sindihan naman ang mga candles namin at para din mag-take ng photo. So nakakatuwa naman na may ganito silang ginagawa para sa mga guests nila.
Isa ito sa mga hindi ko makakalimutan na memories kasi kasama ko dito ang family ko. Syempre, magpapahuli pa ba kami? Kailangan namin mag-take din ng photo. Say cheese! 1, 2, 3. Pagdating naman sa service nila, wala akong masasabi kasi satisfied naman ako. Magmula pa lang sa performance nila hanggang sa ganitong klase ng moment. When it comes naman sa kalinisan or sanitation, wala naman ako napansing madumi pagdating sa mga upuan namin or pwesto namin. Ganon din sa mga pagkain nila at kung may madumi ba or may cockroach wala naman ako nakita. Pretty clean naman. Tingnan natin kung ubos yung tempura. Although hindi naman ako kakain. No? Kasi hindi naman ako sir pwede nung shrimp. Pero tama naman, no? Wala na. Ubus na. Matagal mag-refill. Tama, no? Matagal mag-refill ng tempura. Pagbalik ko sa seat ay kumain lang ako ng siomay at bigla ako napaisip naman sa pizza. Bigla ako natakam. Wow. Oo, dyan. Hindi nga lang ganun malasa. Masabi ko lang, oo naman. Quality naman yung mga pagkain dito actually. You know? Hindi naman siya yung parang minadaling mga pagkain or mga hindi fresh pagkain. Actually, okay naman. Saka yung regarding sa mga staff na parang nag-approach sila para manghingi ng reviews. I think wala naman. Kasi sabi ng iba, sabi sa reviews, diba, parang hindi pa nakakapasok or para papasok pa lang, nanghingi na ng reviews. Kami, wala naman. Actually, wala kaming mga kalapit. Saka hindi ganun katao. Saka hindi rin maingay. So, yun ang kagandahan, ano? Hindi naman noisy ang paligid, eh. So, siguro depende lang talaga sa season, no? Depende rin talaga sa kung anong araw kayo pumunta, baka Sunday or Sabado. So, syempre, mga walang pasok yan. Automatic talaga marami ang tao. Kasi ngayon, nagpunta kami ng Friday. Although, ang Friday, di ba, parang uwian na rin siya ng mga tao. Diba? Kuha naman tayo ngayon ng pizza kasi nagkikrave ako sa pizza, eh. Puro puro karne. Ano naman, gusto ko naman pizza. Punta tayo sa pizza. At pagkakuha ko nga nitong mga nagsasarapang pizza na ito, katulad nitong veggie pizza, ay syempre kinain ko na din. Naisipan ko din palang pumunta dito sa dessert section at nagtry lang ako ng hopya at kumuha na din ako ng aking ice cream. Thank you! Strawberry bubble ice cream. Strawberry bubble ice cream. Masaya naman ako sa experience ko dito sa Vikings and na-test ko naman yung mga reviews. Ina-enjoy ko lang din itong ice cream na ang flavor ay strawberry at bubble gum kaya tinawag ko siyang strawberry bubble ice cream. Vida. Kumuha ko ng ganito, Vida. No, lemon sparkling flavored drink. So nakalagay dito ay inspired by Japanese daw siya. Formulated by Japanese and R&D. Matamis naman yung lasa niya. Ang weird ng lasa. Nachos! May iwan ulit akong quiz. Sagutan nyo na lang ulit para manalo ulit kayo ng Gcash. So, this is our quiz of the day. Simple mechanics lang naman. Just subscribe to the channel and comment down below your answer. At dito na lang nagtatapos yung ating video. I hope ay meron kayong natutunan. And ayun lang naman. Sana ay i-like at i-share nyo na din sa inyong mga kaibigan at kaklase itong video natin today. So yun lang naman. Mabuhay. Hanggang sa muli. Ako ulit si Sir Albert. Bye-bye.